Sino ang maningning na bituin sa umaga sa pahayag 22:16? Ang pagkakakilanlan ng maningning na bituin sa umaga sa pahayag 22:16 ay inihayag sa mismong talata. Sinabi ni Jesus, "Akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang ang mga bagay na ito ipahayag sa inyo na nasa mga iglesia. Ako ang ugat at supling ni David. Ako ang maningning na bituin sa umaga." Ang talatang ito ay matatagpuan sa panghuling kabanata ng Aklat ng Pahayag, kung saan kinumpirma ni Jesus ang kanyang banal na kalikasan at ang kanyang pisikal na angkan na konektado kay David. Sa kanyang pagkatao, si Jesus ay isang ugat. Siya ay mababa, mapagpakumbaba at hindi kapansin-pansin. Ngunit sa kanyang banal na kalikasan, si Jesus ang maningning na bituin sa umaga. Siya ay maringal at nakataas sa kaitaasan. Nakikita ng ilang mambabasa ng Biblia na kontrobersyal ang terminong maningning na bituin sa umaga, gaya ng isang katulad na termino na naglalarawan sa iba sa Isaiah 14:12. O maningning na bituin sa umaga, anak ng bukang liwayway, bumagsak ka rin sa lupa at nahulog mula sa langit, ikaw na nagpasuko sa mga bansa. Maraming teologo at scholar ang sumang-ayon na ang talatang ito ay tumutukoy sa parehong hari ng Babylon at Satanas. Paano posible na ang ekspresyong bituin sa umaga ay tumutukoy din kay Jesus? Ang matalinghagang wika ay gumagana sa mga kawili-wiling paraan, at ang isang salita ay maaari magkaroon ng iba't ibang kahulugan depende sa konteksto. Ito ang nangyayari sa ekspresyong bituin sa umaga. Halimbawa, isaalang-alang kung paano ginamit ang salitang apoy ng matalinghaga sa mga pangungusap na ito. Nag-alab ang apoy sa loob niya nang makita niyang suot ng asawa ang itim na damit na iyon. Sinira ng mga sundalo ang lugar na parang apoy sa kagubatan. Umaasa ako na ang aking pananalita ay magpapasiklab ng apoy sa ilalim niya. Hindi dapat katakataka o kontrobersyal na ginagamit ng Biblia ang terminong maningning na bituin sa dalawang magkaibang sitwasyon ng may magkaibang mga aplikasyon. Nangyayari ito sa ibang mga salita tulad ng tubig, anak ng tao at leon. Sinasabi sa Isaiah 43:2, "Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod." Dito ang tubig ay sumisimbolo sa isang balakid at isang mapanirang puwersa na katulad ng dagat na pula na humaharang sa mga Israelita nang umalis sa Ehipto. Ang Isaiah 12:3 ay gumagamit ng salitang tubig sa ibang paraan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa balon ng kaligtasan. Si Ezekiel ay tinawag na anak ng tao sa Ezekiel 2:2-3. Ang parehong titulo ay ginamit ni Jesus sa buong kanyang ministeryo. Tingnan sa Mateo 12:8, Marcos 14:62. Ang diablo ay inihalin tulad sa isang leon. 1 Pedro 5:8. At gayon din si Jesus. Pahayag 5:5. Ang paggamit ng pananalitang maningning na bituin sa umaga para kay Jesus at kay Satanas ay maaari din magkaroon ng teolohikong kahalagahan. Ang ating kalaban ay ang bumagsak na bituin na nananatiling bagsak, at si Jesus ang maningning na bituin sa umaga na hindi mawawala. Sa pahayag 22:16, ang titulong maningning na bituin sa umaga ay naghahatid ng pag-asa at katiyakan. Ang bituin sa umaga ay ang tagapagbalita ng araw. Habang lumalalim ang gabi at sumisikat ang bagong araw, ang bituin sa umaga ang pinakakilala at maganda sa mga katawang langit. At habang ang kadiliman ng masamang sanlibutan ito ay nagbibigay daan sa ningning ng maluwalhating kaharian ng Diyos, si Jesus mismo ang kukuha ng ating pansin bilang isa na nagpasimula sa bagong araw. Salamat po sa inyong panonood, at kung kayo po ay napagpala ng bidyong ito, huwag po kayo mahiya na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.